Maingat kong inilapag ang huling plato ng mainat pang kare-kare sa mesa, tinitiyak na perpekto ang bawat detalye para sa aming ikapitong anibersaryo ni Rafael. Hinaplus ko ang aking tiyan, ninanamnam ang bahagyang kirot at ligaya sa isiping. Magiging 3 na kami sa pamilyang ito. Isang regalong 7 taon naming hiningi sa langit. Ngunit bago ko pa man siya matawag mula sa kanyang study room, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kabilang panig ng bahagyang nakabukas na pinto. Isang tinig na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa lalaking pinangakuan ko ng buhay. Don't worry, Clarice. Sandali na lang ay magiging legal na ang lahat. Gagawa tayo ng paraan para ideklarang patay na si Marieli, para makuha ko ang buong kontrol sa kumpanya at mapakasalan kita. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang halimuyak ng niluto kong pagkain ay biglang naging amoy ng nabubulok na bangkay sa aking pang-amoy. Hindi ako nakagalaw, nanatiling nakatayo sa anino ng pasilyo habang naririnig ang malanding tawa ni Clarice, ang babaeng itinuring kong matalik na kaibigan. Poor Marieli, wika ni Clarice na may himig ng pangungutya. She's so boring and traditional. Akala niya talaga sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili ka. She doesn't even know that her life insurance is already under my name, Rafael. Isang pirma mo na lang and she's officially history. I never loved her, Clarice, dagto ni Rafael. At ang bawat salita niya ay tila mga bubog na bumaon sa aking puso. Ginamit ko lang siya para makuha ang tiwala ng tatay niya. Now that the old man is gone, she's just a breeding machine that failed to produce. It's time to clean the trash. Bago ko pa maiproseso ang sakit, bumukas ang pinto at lumabas ang aking biyenan, si Doña Consolacion. Hindi siya nagulat nang makita akong nakatayo doon. Sa halip, isang mapang-aping tingin ang ibinigay niya sa akin habang itinutulak ako pabalik sa kusina. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Marieli? Magayin ka na. May bisita ang asawa mo at kailangan mong magmukhang kapaki-pakinabang man lang kahit na yung gabi. Huwag kang mag-inarte. Pirmahan mo ang mga dokumentong nasa mesa, mamaya kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang 5. Nararamdaman ko ang gipit na sitwasyon. Nakapaligid sila sa akin. Ang asawang mamamatay tao, ang kaibigang ahas, at ang biyanang gahaman. Hinihingal ako. Ang gabi ng aming anibersaryo ay naging isang madilim na bitag na walang labasan. Gusto nilang kunin ang lahat sa akin. Ang aking dangal, ang aking ari-arian, at ang aking buhay. Ngunit sa gitna ng matinding ikauumal ng aking kaluluwa, may isang bagay na biglang nagbago. Ang init ng aking mga luha ay natuyo, pinalitan ng isang nakakapangilabot na ginaw na nanuot sa aking mga buto. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng buffet cabinet. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang maamong si Marieli. Ang aking pagsasakripisyo ay natapos na sa sandaling ito. Kung ang pag-ibig ko ay itinuturing nilang basura, ang aking pot ay gagawin kong apoy na tutupok sa kanilang lahat. Dahan-dahan kong kinuha ang aking gintong wedding ring. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Nilapitan ko ang kaldero ng kare-kare at nang walang emosyon, hinulog ko ang singsing sa loob ng malapot na sarsa. Isang huling pagsisilbi para sa huling hapunan ng aking pagiging biktima. Opo, Mama. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Ihahanda ko na ang lahat. Sisiguraduhin kong hindi niyo malilimutan ang gabing ito. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa aming kwarto. Wala akong dinalang damit, wala akong dinalang alaala. Kinuha ko lang ang aking pasaporte at ang lihim na account book na matagal ko nang itinago sa ilalim ng sahig. Ang tanging pruweba ng lahat ng pagnanahaw ni Rafael sa kumpanya ng aking ama. Habang naririnig ko ang kanilang tawanan sa dining room, lumabas ako sa pinto ng likuran. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at mabibigat. Tila nakikiramay sa aking paglisan. Sa bawat hakbang ko palayo sa mansyong iyon, nararamdaman ko ang pagkabitak ng aking lumang pagkatao. Marieli Lynn is dead to them.
and from her ashes, I will rise. Pumasok ako sa isang naghihintay na itim na sasakyan sa kanto. Isang sasakyang matagal ko nang inihanda para sa sandaling ito. Ang driver ay tumingin sa akin sa rearview mirror, naghihintay ng utos. Sa paliparan, maikli kong utos habang tinitingnan ang dambuhalang gate ng mansyon sa huling pagkakataon. At tawagan mo si Attorney Santos. Sabihin mo sa kanya, sisimulan na natin ang plano. I want them to think I'm dead until the day I come back to take everything they own. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. The papers are ready. But are you sure you want to disappear, madam? There's no turning back. Mumiti ako ng tipid. Isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Delete the message. Bulong ko sa sarili. The hunt has just begun. 7 taon. Sapat na panahon para mabulok ang isang bangkay. Pero sapat din para magpatubo ng bagong buhay mula sa pinakatuyo at pinakabaog na lupa. Nakaupo ako sa aking leather chair sa loob ng malawak na opisina ng Hacienda Esperanza, habang pinagmamasdan ang malawak na taniman ng tubo na abot tanaw mula sa aking bintana. Ang dating Marieli na nanginginig sa takot kapag tinitignan ng masama ng kanyang biyenan ay wala na. Ang nakaupo rito ngayon ay si CEOM. Isang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng agrikultura at real estate. Ang mahinang pag-ikot ng aking ballpen sa ibabaw ng lamesa ay ang tanging tunog na maririnig sa loob ng silid. Katahimikan. Isang luho na natutunan kong yakapin noong mga panahong wala akong ibang kasama, kundi ang sarili kong mga bulong at ang tibok ng puso ng 3 buhay sa loob ng aking sinapupunan. Mommy, are you still working? Let's eat na, I'm hungry! Ang malambing na boses ni Luna ang bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok siya sa silid kasunod ang 2 pa niyang kapatid, sina Lito at Leon. Ang triplets. Sila ang aking pinakapresyosong kayamanan. Ang buhay na patunay na hindi nagwagi si Rafael sa kanyang tangkang burahin ako sa mundo. Si Lito, ang panganay, ay may matalas na mga mata na tila nakakabasa ng iniisip ko. Si Leon naman ay ang protector, laging nakabantay sa kanyang mga kapatid. Luna, wait for mommy to finish. She's busy with the board meeting report. Saway ni Lito sa kanyang kapatid, bagaman lumapit din siya sa akin at humalik sa aking pisingi. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga yakap, isang paalala kung bakit ako bumangon mula sa putikan. Sa harap nila, ako ay isang mapagmahal na ina. Pero sa labas ng pintong ito, ako ay isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon. 5 minutes mga anak. Go to the dining hall, I'll follow. Nakangiti kong sabi. Nang makalabas sila, muling gumalik ang lamig sa aking mga mata. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, ang aking pinagkakatiwalaang secretary. Inilapag niya ang isang makapal na asul na folder sa harap ko. Madam, confirm na po. Ang Artec, ang kumpanya ni Rafael, ay tuluyan ng nalubog sa utang. Sinubukan nilang kumuha ng loan sa 3 major banks pero nireject sila. Ang huling barahan na lang nila ay ang pagbebenta ng majority ng kanilang stocks sa isang third-party investor, ulat ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. And let me guess, Sofia, Clarice spent most of their emergency funds on her luxury trips and fake charities, right? Exactly, madam. Sinasabi niya kay Rafael na kailangan yun para sa social standing nila. Pero ang totoo, wala na silang cash flow. Clarice is a parasite that is slowly eating Rafael's empire from the inside. Sumandal ako sa aking upuan. Ninanamnam ang balitang ito. 7 taon silang nagpakasasa sa perang ninakaw nila sa akin at sa aking ama. Ngayon, ang perang yon ay unti-unti nang nauubos. Bilhin mo ang lahat ng utang nila, Sofia. Gusto ko, sa oras na magising si Rafael bukas,
Ako na ang may-ari ng bawat pako at bawat semento ng mansyong tinitirhan nila. I want to own their debts before I own their souls. Consider it done, Madam M. Kailan niyo po gustong makipagkita sa kanila? Tumingin ako sa kalendaryo. Sa Lunes. Gusto kong panuurin muna silang magmakaawa sa mga bangko. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng isang taong nalulunod pero walang makitang kamay na mahahawakan. Nang makaalis si Sofia, muli kong binuksan ang aking safe. Mula sa loob nito, kinuha ko ang isang luma at nanilaw na dokumento. Ang aking peking death certificate. Hinaplos ko ang pangalan ko na nakasulat doon. Idineklara nila akong patay para makuha ang gusto nila. Ginamit nila ang batas para ibaon ako sa limot. Ang mahinang kaluskos ng papel sa aking kamay ay tila isang babala. Hindi nila alam na ang patay na Marieli ang siyang kukuha sa lahat ng mayroon sila. Tumayo ako at lumakad patungo sa hapagkainan. Nakita ko ang aking mga anak na masayang nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa bagyong malapit nang dumaating sa buhay ng ama, nilang kailanman ay hindi sila kinilala. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdayaw ng isang numero. Is the mansion ready for viewing? Good. Make sure the eviction notice is prepared. Hindi na kailangan ng drama, just the cold, hard facts. I'm coming home to Manila, and I'm bringing the ghost of their past with me. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas. Madilim na ang langit, at ang malakas na ihip ng hangin ay nagpapahiwatig ng darating na ulan. Numiti ako. Ang ulan 7 taon na ang nakalilipas ay naghugas sa aking mga luha. Ang ulan ngayong gabi ay maghuhugas sa aking pag-aalinlangan. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, isang puting sobre ang nahulog mula sa aking folder. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat sa likod. Isang imbitasyon para sa isang business gala kung saan ang guest speaker ay walang iba kundi si Rafael. Ang rurok ng panganib ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay sa piling ng iyong kaaway nang hindi nila nalalaman. Ang ingay ng lungsod ng Maynila sa ibaba ng aking penthouse office ay tila isang malayo at walang kwentang bulong. Nakatitig ako sa malaking salamin na dingding, pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon. Ang suot kong itim na business suit ay tila isang balute, at ang bawat hibla ng aking buhok ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang bakas ng kahinaan. 7 taon ko itong pinaghandaan. 7 taon kong binuo ang bawat kanto ng sandaling ito. Madam, nandito na po siya. Ang tinig ni Sofia mula sa intercom ay bumasag sa katahimikan. Halos 5 oras na po siyang naghihintay sa lobby. Mukhang desperado na po si Rafael. Papasukin mo siya, Sofia. Malamig kong sagot. At siguraduhin mong nakahanda ang kape. Gamitin mo ang espesyal na set na kinuha natin sa lumang storage. Nanatili akong nakatalikod sa pinto. Narinig ko ang mahinang pagbubukas nito at ang tunog ng mabibigat na hakbang ng isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang dating pamilyar na pabango na ngayon ay amoy ng pagkabulok sa aking pandama. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hindi na kailangang lumingon para malaman na nanginginig ang kanyang mga kamay. Good afternoon, CEO M. Ang boses ni Rafael ay paos at puno ng pagod. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin. Alam kong sobrang busy nyo, pero ang investment nyo na lang ang tanging makakapagsalba sa Artec. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Ang bawat sentimetro ng pag-ikot ay tila isang mabagal na paghila sa gatilyo ng isang baril. Nang magtama ang aming mga mata, tila huminto ang oras. Nakita ko ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang mga linyang dulot ng stress, ang pamumutla ng kanyang balat, at ang unti-unting paglaki ng kanyang mga mata habang kinikilala ang mukhang nasa harap niya. Bumagsak ang bitbit niyang leather folder sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang hudyat ng kanyang pagkatalo. Mareli? Ang kanyang boses ay naging isang mahinang pabulong.
tila nakakita ng isang multo sa gitna ng tanghali. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita ko ang certificate. Nakita ko ang... Paano? Nanatili akong walang kibo. Isang malamig at blankong titig ang ibinigay ko sa kanya habang dahan-dahan kong kinuha ang tasa ng kape na inilapag ni Sofia sa aking lamesa. Hindi ako multo, Rafael. Ang boses ko ay matatag. Walang kahit anong emosyon na maaring kapitan ng kanyang awa. Ako ang bangungot na pinili mong kalimutan 7 taon na ang nakalilipas. At wag mo akong tawaging Marieli. Para sa iyo, ako ang taong may hawak ng bawat sentimo ng utang mo. Napaatras siya. Ang kanyang kamay ay humawak sa sandalan ng silya para hindi siya tuluyang bumagsak. Buhay ka? Lahat ng ito, ang hacienda, ang kumpanyang ito, ikaw ang may-ari? Surprised? Nangumiti ako ng bagya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa aking mga mata. Akala niyo ba ni Clarice ay ganun kadaling burahin ng isang tao? Ang akala niyo ay basura akong itinapon sa ulan. Pero hindi niyo alam na ang ulan ang naglinis sa akin para makita ko ang tunay ninyong dumi. Eksaktong sa sandaling iyon, inilapag ni Sofia ang isa pang tasa ng kape sa harap ni Rafael. Isang puting tasa na may maliit na disenyong asul na bulaklak sa gilid. Ang eksaktong kapareho ng set na ginamit ko sa aming huling anibersaryo. Ang gabi kung saan inulog ko ang aking singsing sa loob ng ulam. Nakita ko ang paglunok ni Rafael habang nakatitig sa tasa. Ang kanyang memorya ay tila isang pelikulang mabilis na nagre-rewind. Nanginginig ang kanyang labi habang tumitingin muli sa akin. Marieli, please. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo alam ang buong kwento. Si Clarice, siya ang... Hindi ako interesado sa mga palusot mo, Rafael. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Nandito ka para sa pera, hindi ba? Para sa investment? Well, heto ang katotohanan. Binili ko na ang lahat ng utang mo sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng Artec. At simula sa araw na ito, ang bawat desisyon mo, ang bawat hininga ng kumpanyang iyon, ay kailangang dumaan sa akin. Biglang umalingaw ang tunog ng isang cellphone mula sa bulsa ni Rafael. Isang malakas at paulit-ulit na tunog na tila isang hiyaw sa gitna ng aming tensyon. Kinuha niya ang telepono at nakita ko ang pangalang lumabas sa screen. Clarice, my love. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Mukhang tumatawag ang katuwang mo sa krimen, Rafael. Bakit hindi mo sagutin? Gusto ko siyang makausap. Gusto kong siya ang unang makarinig na ang mansyong tinitirhan niyo ngayon ay wala na sa inyong pangalan. Nanginghinig ang kamay ni Rafael habang hawak ang telepono. Nakatingin sa akin na tila ba hihimatayin siya sa takot. Ang ingay ng tawag ni Clarice ay tila isang timer ng isang bumbang malapit ng sumabog. Sagutin mo, Rafael. Utos ko. Ang boses ko ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pot. O ako ang sasagot at sasabihin ko sa kanya na ang asawa niya ay kasulukuyang nakaluhod sa harap ng babaeng inakala niyang nabaon na niya sa lupa. Ang paulit-ulit na pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng sumabog. Nakatingin ako kay Rafael, pinapanood ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakatitig siya sa pangalan ni Clarice sa screen. Ang kanyang takot ay tila isang masarap na himagas para sa akin pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis. Sagutin mo, Rafael. Huwag mong paghintayin ang mahal mo. Muling utos ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pindutin niya ang answer button. Inilagay ko ang aking daliri sa aking labi. Isang senyas na manatili siyang tahimik tungkol sa aking presensya habang naka-loudspeaker ang tawag. Rafael! Nasaan ka na ba? Ang boses ni Clarice ay matinis, puno ng pag-uutos at pagkainis. 5 oras na akong naghihintay dito sa butik. Kailangan ko ng card mo dahil ayaw tanggapin ang credit limit ko.
At bakit hindi ka sumasagot? Don't tell me, nagagawa mo pang mag-relax habang heto ako. Tinitiis ang migraine dahil sa stress sa kumpanya mo. Tumingin sa akin si Rafael, tila humihingi ng saklolo. Ngunit tinaasan ko lang siya ng kilay. Wala siyang nakitang kahit anong awa sa aking mga mata, kundi ang refleksyon ng sarili niyang kaduwagan. Clarice, may kausap lang akong importante. Nauutal na sagot ni Rafael. Huwag ka munang maingay. Mag-uusap tayo mamaya pag uwi ko. Importante? Rafael, wala nang mas importante pa sa kalusugan ko at sa image natin. Alam mo namang mahina ang puso ko. Simula nang mamatay ang best friend mo, di ba? I carried all the guilt for us. Kaya bilisan mo na. Buliw ni Clarice, bago niya pinutol ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mas mabigat pagkatapos ng tawag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang dating maamong tupa na si Clarice ay naging isang ganap na halimaw na kumakain sa pagkatao ni Rafael. Isang poetic justice na mismong ang babaeng pinili niya ang siyang sumisira sa kanya ngayon. Mahina ang puso? Pag-uulit ko sa sinabi ni Clarice, puno ng sarkasmo. 7 taon na pala siyang nagpapanggap na biktima. At ikaw naman, Rafael, hanggang ngayon ay sunod-sunuran pa rin sa mga luha niyang gawa sa asukal. Marieli, please. Kailangan ko ang investment na ito. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang, pagsusumamo ni Rafael, halos lumuhod na siya sa harap ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking high heels sa sahig ay tila tunog ng isang martilyo na nagpako sa kanyang huling pag-asa. Huminto ako sa harap niya, sapat na para maamoy niya ang tagumpay ko at ang kanyang pagkatalo. Meron kang 24 na oras, Rafael. 24 na oras para sabihin kay Clarice na ang kumpanya niyo ay pag-aari ko na. At kung hindi mo gagawin, ako mismo ang magpapadala ng mga tauhan ko para ilabas ang lahat ng gamit niyo sa mansyon. Walang exemption. Walang drama. Just business. Marieli, huwag naman sa bahay. Nandoon ang nanay ko, ang lahat ng alaala natin. Wala tayong alaala doon, Rafael. Ang tanging alaala ko sa bahay na iyon ay ang gabing binalak niyo akong patayin. Madiin kong sabi habang itinuturo ang pinto. Umalis ka na. Bago pa magbago ang isip ko at tuluyan ko nang ipahila ang kotse mong ginagamit na yon. Tuliro at tila isang lantang gulay na lumabas ng silid si Rafael. Nang sumara ang pinto, tinitigan ko ang aking mga kamay. Malinis. Walang dugo. Ngunit ang bawat salitang binitawan ko ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Sofia, tawag ko sa aking sekretary sa intercom. Yes, Madam M? Ipadala mo na ang regalo natin sa mansyon ni Rafael. Make sure Clarice is the one to open it. Gusto kong makita kung gaano kahina ang puso niya kapag nakita niya ang multo ng kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng marangyang mansyon ni na Rafael, isang delivery man ang nag-iwan ng isang malaking puting kahon na may eleganteng ribbon. Si Clarice, nakakauwi lang mula sa shopping na puno ng galit, ang kumuha ng gunting para buksan ito. Ano na naman bang pakulo ito ni Rafael? Isang sapatos? O alahas para pampalubag loob? Bulong niya habang binubuksan ang takip, ngunit ang nakita niya sa loob ay hindi ginto o mamahaling tela. Ang bumungad sa kanya ay isang asul na baby blanket. Luma pero malinis na may borda ng 3 pangalan sa gilid. Lito, Luna, at Leon. Sa ilalim nito ay isang litrato ng isang ultrasound result na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung kailan idineklara nilang patay si Marieli. Isang matinding hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Clarice bago niya nabitawan ang kahon. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Tila lahat ng dugo ay lumayas sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang nakatitig sa blanket na tila ba ito ay isang buhay na sumpa. Hindi maaari. Paanong? Nasaan sila?
Pabulong niyang sigaw sa gitna ng kawalan. Eksaktong sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Nakita niya ang blanket sa sahig at ang kanyang asawang tila nawawala sa sariling kaisipan. Ang sikreto ay tila isang pader na unti-unti nang gumuguho sa ibabaw nilang dalawa. Ang tunog ng bawat hikbi ni Clarice ay tila isang sirang plaka sa pandinig ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng awa, kundi ng nakakasulasok na takot. Nakatayo si Rafael sa gitna ng kanilang sala, nakatitig sa asul na baby blanket na hawak ng nanginginig na mga kamay ni Clarice. Ang bawat borda ng pangalan, Lito, Luna, Leon, ay tila mga daliring nakaturo sa kanila, hinuhusgahan ang kanilang mga kasalanan mula sa nakaraan. Rafael, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Clarice ay halos pabulong, puno ng desperasyon. Bakit may ganito sa loob ng bahay natin? Patayin na si Marieli. Siniguro natin yon. Sino ang nagpadala nito? Buhay siya, Clarice. Ang sagot ni Rafael ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Nakita ko siya. Siya ang CEO na hinihingan ko ng tulong. Si Marieli, siya ang may-ari ng lahat ng utang natin. Ang hiyaw ni Clarice ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang maranyang sutla na damit ay kumulubot sa ilalim ng kanyang bigat. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang takot, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pinalitan ng pamilyar na talim ng manipulasyon. Kung ganon, kailangan nating kumilos, Rafael. Hindi siya pwedeng bumalik. Isipin mo ang image natin, ang kumpanya. Gagamitin niya ang mga batang yon para sirain tayo. Tumayo si Clarice. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Huwag kang padadala sa emosyon. Tandaan mo, ako ang nagligtas sa'yo noong wala kang kahit ano. Utang mo sa akin ang lahat ng mayroon ka ngayon. Habang nangyayari ang gramang iyon sa mansyon, narito ako sa aking hacienda. Pinagmamasdan ang live feed mula sa nakatagong kamera sa loob ng puting kahon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang laro ng utang na loob ay isang laro na alam kong laruin. At ngayong gabi, ituturo ko sa kanila kung gaano kabigat ang bayad kapag ang utang ay kinuha mula sa buhay ng ibang tao. Sofia, tawagan mo si Doña Consolacion. Utos ko sa aking secretary na nakatayo sa aking tabi. Sabihin mo sa kanya na ang isang mayamang investor ay gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa isang personal na donasyon para sa kanyang mga foundation. Sabihin mo, susunduin siya ng pribadong sasakyan bukas ng umaga para dalhin dito sa hacienda. Kinaumagahan, dumating ang aking dating biyenan. Ang kanyang suot ay punong-puno ng mga alahas na tila ba gusto niyang ipangalandakan ang yaman na hindi naman sa kanya. Pagbaba niya sa sasakyan, ang kanyang mapang-aping tingin ay agad na sumuri sa paligid. Ngunit ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag nang makita ang lawak ng aking lupain. Napakaganda naman ng lugar na ito, wika ni Doña Consolacion habang tinitignan ang bawat sulok ng aking garden. Nasaan ang may-ari? Gusto ko na siyang pasalamatan sa kanyang kabutihang loob. Lumabas ako mula sa anino ng veranda. Suot ko ang isang simpleng puting damit, pero ang aking tindig ay puno ng otoridad na hindi niya kailanman nakita sa akin noon. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa kanyang krus na kwintas. Tila ba nakakita siya ng demonyo? Mareli, ikaw ang investor? Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala. Maupo po kayo, Mama. Ang tawag ko sa kanya ay puno ng sarkasmo. Marami tayong dapat pag-usapan, lalo na ang tungkol sa mga utang na nakalimutan niyo ng bayaran. Sa loob ng 2 oras, hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang magmalaki, magpanggap, at sa huli, ay magmakaawa ng mapagtanto niyang hawak ko ang kanyang kapalaran. Nakarecord ang bawat salitang binitawan niya. Ang pag-amin niya kung paano nila ako niloko, kung paano niya kinuha ang mga yas ng aking ina
at kung paano niya ako itinaboy habang nagdadalang tao ako. Mama, kung gusto niyo ng pera, kailangan niyo munang magtrabaho. Malamig kong sabi, habang itinuturo ang tumpok ng mga maruruming pinggan sa kusina ng mga trabahador. Gusto kong maranasan niyo ang buhay na ibinigay niyo sa akin noon. At kapag natapos niyo yan, baka mag-isip ako kung bibigyan ko kayo ng pambili ng gamot niyo. Habang nakaluhod ang matanda sa harap ng lababo, ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog. Ito ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Ang makita silang bumagsak mula sa kanilang matataas na trono. Ngunit sa Maynila, isang mas malaking bagyo ang namumuo. Si Rafael, sa kanyang desperasyon, ay nagpunta sa isang parke malapit sa aking lumang opisina. Doon, nakita niya ang 3 bata na masayang naghahabulan. Ang kanyang paningin ay napako sa isa sa kanila, si Leon. Ang bata ay may eksaktong hubog ng kanyang mukha, ang parehong mga mata, at ang parehong paraan ng pagtawa. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Rafael ay tila isang tambol na nagbababala. Huminto ang mundo para sa kanya nang tumingin si Leon sa kanyang direksyon. Daddy, ang mahinang bulong ni Rafael sa hangin, bagaman alam niyang wala siyang karapatang tawagin ang sarili sa pangalang yon. Eksaktong sa sandaling yon, lumitaw ang aking security team at mabilis na pinalibutan ang mga bata. Ang isa sa mga bodyguard ko ay lumapit kay Rafael at may ibinigay na isang sobre. Pinapabigay po ng madam, wika ng bodyguard sa isang baritono at seryosong tono. Sabi niya, wag mo nang susubok ang lumapit muli, dahil sa susunod, hindi na papel ang ibibigay namin sa iyo. Pinuksan ni Rafael ang sobre. Sa loob ay ang resulta ng isang DNA test na may nakasulat na malalaking pulang letra. Incompatible. Isang malupit na laro ng kaisipan na sadyang ginawa ko para paikutin ang kanyang mundo. Hawak ni Rafael ang piraso ng papel na tila ba ito ay isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang palad. Nakatitig siya sa salitang incompatible habang ang imahe ni Leon, ang batang kamukhang-kamukha niya, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit hindi sapat ang isang dokumento para burahin ang katotohanang nakita ng kanyang sariling mga mata. Alam niya, ramdam niya sa kanyang dugo na ang mga batang iyon ay kanya. Marily! Alam kong nagsisinungaling ang papel na ito! Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa lobby ng aking gusali habang pilit siyang hinaharangan ng mga security guard. Nakatayo ako sa itaas ng hagdanan, pinagmamasdan ang kanyang pagkakadapa sa sahig dahil sa pilit na pag-iwas sa mga gwardiya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay gusot, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon. Walang bakas ng dating matikas at mayabang na si Rafael. Bitawan niyo siya, utos ko sa isang matigas at malamig na tuno. Dahan-dahan siyang tumayo, humihingal, at mabilis na lumapit sa akin. Huminto siya sa huling baetang. Ang aming mga muka ay magkalapit na sapat para marinig ko ang kanyang mabilis na paghinga. Marely, bakit mo ginagawa ito? Nakita ko ang mga bata. Nakita ko si Leon. Anak ko siya, di ba? Anak natin sila. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asang gusto niyang manatili. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong apoy ng pagsisisi. Ang mga batang nakita mo ay mga anak ko, Rafael. Sila ang mga buhay na itinapon mo sa gitna ng ulan 7 taon na ang nakalilipas. At ang papel na hawak mo? Yan ang katotohanang dapat mong tanggapin. Wala kang parte sa buhay nila. Wala kang parte sa kahit anong meron ako. Hindi totoo yan, sigaw niya. Pilit na inaabot ang aking kamay. Marely, please, patawarin mo ako. Nabulag ako ni Clarice. Nagkamali ako. Nang dumapo ang kanyang daliri sa balat ng aking kamay, mabilis akong napaatras. Ang aking buong katawan ay nandidire. Tila ba isang maruming insekto ang dumapo sa akin?
Ang pagkamuhi ko ay umabot sa sukdulan, at ang aking titig ay naging mas matalim pa sa labaha. Huwag mo akong hahawakan. Ang bulong ko ay puno ng lason. Ang bawat bahagi ng pagkatao mo ay nakakasuka, Rafael. Ang pagsisisi mo ay hindi dahil mahal mo kami, kundi dahil wala ka na ring mapupuntahan. Dahil ang kumpanya mo ay gumuho na, at ang kaisa-isang tao na akala mo ay kakampi mo, ay ang siya ring nagnanahaw sa iyo ngayon. Inilabas ko ang isang tablet mula sa aking bag at ipinakita sa kanya ang mga transaction records ng Artec. Habang nagmamakaawa ka dito, si Clarice ay kasalukuyang inililipat ang huling pondo ng kumpanya nyo sa isang offshore account. Yan ang babaeng pinili mo, Rafael. Isang manggaganso na katulad mo. Napailing si Rafael, ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng private elevator at lumabas ang triplets. Kasama nila si Sofia at masaya silang nagtatawanan hanggang sa makita nila ang tensyon sa pagitan namin. Agad na huminto sina Luna at Leon sa likod ni Sofia, pero si Lito, ang panganay, ay naglakad ng may determinasyon patungo sa aking direksyon. Tumayo siya sa harap ko. Hinarangan ang anumang tangka ni Rafael na lumapit. "Who are you? Bakit mo inaaway ang mami ko?" Ang boses ni Lito ay matatag. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nalaglag ang panga ni Rafael habang nakatitig sa mukha ni Lito. Ito ang unang pagkakataon na hinarap siya ng sarili niyang dugo. Hindi bilang ama, kundi bilang isang kaaway. "Lito, Ako ang..." Hindi na ituloy ni Rafael ang kanyang sasabihin. "Stranger ka lang sa buhay ni Mami?" Puto ni Lito. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng sa akin. "Huwag kang lalapit sa amin. Hindi ka welcome dito. Guards, please take him away." Ang bawat salita ni Lito ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Rafael. Ang pagtanggi ng sarili mong anak ay isang parusang mas masakit pa sa pagkawala ng yaman. Pinanood ni Rafael habang inilalayo siya ng mga security guard, habang ako naman ay dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Lito, hindi man lang siya muling nilingon. Samantala, sa loob ng kanilang madilim na mansyon, si Clarice ay nagwawala. Basag ang mga mamahaling vase sa sahig at punong-puno ng mga punit-punit na papel ang paligid. Ang kanyang plano na tumakas ay nabigo dahil na-freeze na ang kanyang mga account sa utos ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ako papayag na mabulok sa lansangan habang ang babaeng yon ay reyna. Ang kanyang hiyaw ay tila isang hayop na nasusukol. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang numero ng isang taong gumagawa ng mga maruruming trabaho. "Hello? May ipapagawa ako sa iyo." Ang boses ni Clarice ay naging malat at puno ng panganib. "May isang batang kailangang mawala. Dalhin mo siya sa akin. Gusto kong makita kung gaano katapang ang CEO na yan kapag hawak ko na ang buhay ng isa sa mga anak niya. Tapusin na natin ang gulo na ito. Minsan at magpakailanman." Ang tunog ng kanyang pagtawa ay umalingonggaw sa bakanting mansyon. Isang hudyat na ang desperasyon ay tuluyan na siyang nilamon. Ang gabi sa Maynila ay tila isang balabal na may bahid ng dugo at sikreto. Habang ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, ang tahimik na paligid ng Hacienda Esperanza ay binasag ng huni ng mga kuwago. Isang babala ng panganib na nag-aabang sa dilim. Nakaupo ako sa aking study room. Hawak ang isang kopya ng kasulatan ng paglipat ng mga ari-arian ni Rafael sa aking pangalan nang makatanggap ako ng isang mensahe mula sa pribadong investigador na binayaran ko para magmanman kay Clarice. "Target is moving. She hired professional fixers. Watch the kids." Ang aking dibdib ay nakaramdam ng isang mabilis at mariing kirot. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga anghel na natutulog ng mahimbing sa kabilang silid. Agad akong tumayo. Ang aking mga paa ay mabilis na humakbang patungo sa silid ng triplets. Ngunit bago ko pa man maabot ang doorknob,
Ang tahimik na hangin ay ginambala ng isang marahang kaluskos mula sa bintana sa dulo ng pasilyo. May mga matang nagmamasid sa labas. May mga anino na gumagalaw sa ilalim ng mga puno ng mangga. Hindi ako sumigaw. Ang takot ay mabilis kong nilamon at pinalitan ng isang malamig na galit. Sa mundong ito, ang sinumang sumubok na saktan ang aking mga anak ay haharap sa isang bangungot na masahol pa sa kamatayan. Sofia, ibinulong ko sa aking earpiece. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bit-bit na kamatayan. I activate ang Red Protocol. Ang mga daga ay pumasok na sa ating bitag. Sa ibaba ng hagdan, sa loob ng mismong mansyon, ang 2 taong upahan ni Clarice ay dahan-dahang naglakad, suot ang itim na damit at ski masks. Ang kanilang mga sapatos ay bahagyang lumika ng tunog sa ibabaw ng sahig na gawa sa nara. Sigurado sila sa kanilang tagumpay. Akala nila ay madaling mandambong sa isang probinsya. Hindi nila alam na ang bawat sulok ng mansyong ito ay may nakatagong lente ng kamera at ang bawat pinto ay may otomatikong kandado na kontrolado ng aking computer. Saan natin kukunin ang bata? Ang gulo ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay naging isang gaspang sa tahimik na silid. Sabi ni Madam Clarice, kahit sino sa kanila. Basta may madala tayong ebidensya para lumuhod ang CEO na yon. Sagot ng kasama nito habang inilalabas ang isang pampatulog na tela. Ngunit bago pa man nila mapaikot ang doorknob ng silid ng mga bata, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang kadiliman ay lumon sa kanila sa loob ng ilang segundo. At bago pa sila makapaglabas ng flashlight, ang mga pinto sa magkabilang gilid ng pasilyo ay kusang bumukas na may kasamang malalakas na bakal na harang na bumagsak mula sa kisame. Naging bihag sila sa loob ng sarili nilang bitag. Binuksan ko ang main switch ng ilaw sa aking control room. Dahan-dahan akong naglakad pababa ng hagdan, suot ang aking pulang blazer na tila kulay ng dugo laban sa puting dekorasyon ng kabahayan. Ang aking mga tauhan, lahat ay bihasa sa seguridad, ay nakapaligid na sa 2 lalaki na ngayon ay nakaluhod sa sahig, nanginghinig at hawak ang kanilang mga ulo. Napakaganda naman ng gabi para sa isang pagbisita, mga Ginoo. Ang sabi ko habang huminto ilang pulgada sa harap nila. Ang boses ko ay mababa, tila musika ng kamatayan sa kanilang pandama. Ang isa sa kanila ay nagtangkang maglabas ng patalim mula sa kanyang bulsa. Ngunit mabilis na natapakan ng aking bodyguard ang kanyang kamay. Ang tunog ng pag-aray ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong ko nang hindi inaalis ang aking malamig na titig sa kanya. Meron kayong 3 segundo bago ko kayo ipakain sa mga buwaya sa likod ng hasyenda. Si Madam Clarice po, ang nanginginig na sigaw ng lalaki. Binigyan niya kami ng ₱250,000 para dukutin ang isa sa mga bata. Siya ang nagplano ng lahat. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Eksakto ang sagot na gusto kong marinig. Inilabas ko ang aking cellphone at itinapat sa mukha ng lalaki. Ulitin mo ang sinabi mo sa harap ng recorder na ito. At pagkatapos, tatawagan natin ang iyong madam para sabihin sa kanyang matagumpay kayong nakapasok. Samantala sa Maynala, si Clarice ay nag-aabang sa loob ng kanyang kotse malapit sa isang abandonadong bodega. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon na sa manibela sa sobrang kaba at excitement. Tinitingnan niya ang kanyang relos. Madaling araw na, at anumang oras ngayon ay tatawag ang mga upahan niya. Mabubura ka na rin sa wakas, Marieli. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masiding pagnanasa ng tagumpay. Tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sagutin niya ito. Inaasahang maririnig ang boses ng tagumpay. Hello? Nakuha niya na ba? Nasaan na kayo? Sunod-sunod na tanong ni Clarice. Halos pumiyok ang boses sa galak. Ngunit ang sumagot sa kanya ay hindi ang boses ng upahan niya. Ang tumugon ay ang tinig na 7 taon na niyang gustong ibaon sa limot. Ang boses na kailanman ay hindi niya akakalaing maririnig pa niya ng harapan
at buhay na buhay. Nasa ibaba ng aking hagdan ang mga tuta mo, Clarice. Ang malamig at mapang-uyam kong tinig ay tumago sa telepono. At malapit na akong umakyat para kunin ang amo nila. Ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malalim na hukay na humihigop sa huling hininga ni Clarice. Nararamdaman ko ang kanyang pang-ininig kahit hindi ko siya nakikita. Ang bawat segundo ng pagtitiis ko sa loob ng 7 taon ay nagbunga sa sandaling ito. Ang marinig ang kanyang paghingal na puno ng takot. Marieli, hindi mo pwedeng gawin ito. Ang boses ni Clarice ay halos pabulong na ngayon. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tapos na ang paglalaro, Clarice? Ang sagot ko habang pinapanood ang aking mga tauhan na iginagapos ang mga upahan niya. Bukas ng umaga, sisiguraduhin kong hindi lang ang kalayaan mo ang mawawala, kundi pati na rin ang huling piraso ng danggal na pilit mong itinatago sa likod ng mga alahas na hindi mo naman pag-aari. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Sofia. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Maynila, na yun na. Habang bumibiyahe kami pabalik sa lungsod, ang tanawin sa labas ng bintana ay tila isang mabilis na pag-usad ng panahon. 7 taon akong nagtago sa dilim, at ngayong gabi, ako ang magdadala ng liwanag na susunog sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Pagdating namin sa tapat ng mansyon ni na Rafael, ang lahat ng ilaw sa loob ay nakabukas. Ang mga anino ng mga tao sa loob ay nagpapakita ng kaguluhan. Paglabas ko ng sasakyan, ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang martilyo ng hustisya. Sinalubong ako ng aking head of security na nauna na roon kasama ang mga sheriff at mga opisyal ng bangko. Nakahanda ng lahat, Madam M, ulat niya. Ang eviction notice ay formal ng ihahain ngayong gabi. Pumasok kami sa loob ng mansyon nang walang pag-aalinlangan. Ang marangyang sala na dati ay puno ng tawanan, ay ngayon ay puno ng mga nakabukas na maleta at kalat-kalat na kagamitan. Nakita ko si Rafael na nakaupo sa sahig. Hawak ang isang bote ng alak, ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Sa gitna ng silid, si Clarice ay nag-eempake ng mga mamahaling bag at alahas ng may mabilis at desperadong mga galaw. Ano ito? Marieli, anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Doña Consolacion na kakalabas lang mula sa kanyang kwarto, suot ang kanyang pantulog na sutla. Wala kang karapatang pumasok dito ng basta-basta. Hindi ko siya tiningnan. Sa halip, ibinigay ni Sofia ang mga dokumento sa sheriff. Madam Consolacion, simula sa sandaling ito, ang lupang kinatatayuan nyo at ang bahay na tinitirhan nyo ay opisyal nang nasa ilalim ng pangalan ni Madam Marieli Lin. Kayo ay may 10 minuto para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang property na ito. Ang hiyaw ni Clarice ay umalingongaw sa buong mansyon. Hindi ako aalis. Akin ang lahat ng ito. Rafael, gawin mo ang paraan. Huwag kang maupo lang dyan. Tumayo si Rafael, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hindi ko kailanman bibigyan ng puwang. Mareli, please. Kahit ang nanay ko lang, hayaan mo siyang manatili rito kahit ngayong gabi lang. 10 minuto, Rafael, ang tanging sagot ko. Ang boses ko ay walang kahit na anong emosyon. At Clarice, bitawan mo ang maletang yan. Bakit ko bibitawan? Akin ang mga alahas na ito. Singhali Clarice. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiya. Ang mga alahas na yan ay binili gamit ang pera ng Artec, na ngayon ay pag-aari ko na. Ang paliwanag ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bawat bato, bawat ginto, bawat marangyang tela na suot mo ay utang mo sa akin. At kukunin ko ang lahat ng yan hanggang sa wala nang matira sa'yo, kundi ang damit na nakakabit sa katawan mo. Mabilis na lumapit ang aking mga security team at kinuha ang maleta sa kamay ni Clarice. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay napalitan ng mga mura at sumbat.
ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Pinanood ko silang kaladkarin palabas ng mansyon. Si Doña Consolacion na humihiyaw sa galit, si Clarice na pilit na kumakapit sa pinto, at si Rafael na naglalakad ng nakayuko, bit-bit ang bigat ng kanyang sariling pagkatalo. Nang maiwan kaming mag-isa sa loob ng bakanteng mansyon, ang katahimikan ay tila isang matamis na kanta ng tagumpay. Nilapitan ko ang isang lumang litrato namin ni Rafael na nakasabit sa dingding. Hinaplus ko ang mukha ng batang Marieli na naroon, ang babaeng namatay 7 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan kong kinuha ang litrato at binitawan ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila huling tuldok sa kabanata ng aking paghihirap. Madam, may nakuha po kaming impormasyon mula sa mga tauhan ni Clarice. Bulong ni Sofia habang iniaabot ang isang tablet. May isang lihim na vault si Rafael sa loob ng opisina niya na hindi kasama sa assets. At base sa data, may nakatagong dokumento doon na maaaring magpabago sa hatol ng korte laban sa kanila. Tumingin ako sa direksyon ng study room. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamasakit na bahagi para sa kanila ay kasisimula pa lamang. Ang hangin sa loob ng abandonadong study room ni Rafael ay amoy alikabok at lumang papel. Isang amoy ng isang kahariang unti-unti nang naglalaho. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking painting ng mga kabayo, isang simbolo ng lakas na hindi naman kailanman naging totoo para sa lalaking nagmamay-ari nito. Sa likod ng sining na ito, alam kong nagtatago ang pinakamadilim na sikreto ni Rafael. Madam, heto na po ang thermal scanner. Wika ni Sofia habang iniaabot ang isang maliit na aparato, hindi ko na kailangan ng dahas. Sa isang marahang haplos sa gilid ng frame, lumitaw ang isang digital keypad. Ang tunog ng mekanismo ng vault habang tinatama ko ang password, ang petsa ng kamatayan ng aking ama, ay tila isang mahabang buntong hininga ng hustisya. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng bakal, hindi ginto ang tumambad sa akin, kundi mga folder na may tatak ng kumpanya ng aking ama at mga lihim na recording. Binuksan ko ang isang itim na folder. Ang aking mga kamay ay nanatiling matatag, ngunit ang aking puso ay tila binabalot ng yelo. Naroon ang orihinal na bank records na nagpapatunay na hindi lang basta nalugi ang kumpanya ni Papa. Sadyang nilimas ito ni Rafael at Clarice bago pa man ako idineklarang patay. At ang pinakamasakit sa lahat, ang resibo ng suhol sa registrar na nag-issue ng aking death certificate. Akala mo ba ay makakatakas ka na sa katotohanan, Rafael? Bulong ko sa hangin. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na hakbang mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael, hinihingal at basang-basa ng ulan. Nakita niya ang bukas na vault at ang mga papel na hawak ko. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila lahat ng dugo ay lumaya sa kanyang katawan. Marieli, ibigay mo sa akin yan. Hindi mo pwedeng kunin ang mga dokumentong yan. Ang sigaw niya ay puno ng desperasyon, ngunit hindi siya makalapit dahil sa harang ng aking mga bodyguard. Bakit, Rafael? Dahil ba ito ang magpapatunay na hindi ka lang isang masamang asawa, kundi isang kriminal? Tinitigan ko siya ng may halong pandiri. Inakawan mo ang tatay ko habang nasa banig siya ng karamdaman. Pinanood mo akong magmakaawa sa'yo habang ang pera ko ay ginagamit mo para sa luho ni Clarice. Ginawa ko lamon dahil sa takot. Si Clarice, siya ang nag-utos sa akin. Pinagbantaan niya ang buhay mo noon. Ang kanyang pagsisinungaling ay tila isang sirang plaka na hindi ko napapakinggan. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpako sa kanyang kapalaran. Huwag mong gamitin ang pangalan ng pag-ibig o takot para sa iyong kasakiman. Ang DNA test na ibinigay ko sa iyo, isang laro lang yon, Rafael. Gusto ko lang maranasan mo ang mawala ng anak, tulad ng balak mong gawin sa akin. Pero ang mga papel na ito ay totoo. Ito ang magdadala sa iyo sa impiyernong nararapat para sa iyo. Marieli, parang awa mo na. Ang nanay ko, ang dangal ko. Muli siyang nagmakaawa, halos lumuhod sa aking harapan. Wala kang dangal, Rafael.
Nawala yan noong gabing mas pinili mong pakinggan ang ahas kaysa sa babaeng nangakong sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Malamig kong sagot. Sofia, tawagan ng mga awtoridad. Ibigay ang lahat ng ebidensyang ito. I want the warrants issued before sunrise. Habang pilit na inilalabas si Rafael ng aking mga tauhan, tila isang lantang gulay na wala ng lakas na lumaban. Ang kanyang mga iyak ay nawala sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang maikling video clip. Si Clarice, na nasa loob ng isang madilim na silid, ay may hawak na isang lighter. Sa harap niya ay ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na akala ko ay ligtas na. If I go down, Marieli, everything burns with me. Ang boses ni Clarice sa video ay punong-puno ng kabaliwan. Magkita tayo sa korte bukas. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa kapag wala ka nang babalik ang hasyenda. Isang matinding tensyon ang bumalot sa aking katawan. Ang huling barahan ni Clarice ay hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi ang mismong pundasyon ng aking bagong buhay. Ang labanan sa korte bukas ay hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng pinaghirapan ko para sa aking mga anak. Napatitig ako sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat anino ay tila nagbabanta. Ang digmaan ay nasa huling yugto na. At hindi ako papayag na ang isang sugatang ahas ay makapanakit pa muli. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ng korte ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi at kasinungalingan. Nakaupo ako sa unahan, ang aking likod ay tuwid, at ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa aking hita. Sa kabilang panig, nakita ko si Clarice na pumasok sa silid na nakaupo sa isang wheelchair, balot ng makapal na shawl at may maputlang makeup. Ang kanyang huling pagtatangka na magmukhang biktima sa harap ng batas. Tingnan mo siya, madam, bulong ni Sofia sa aking tabi. Nagagawa pa niya magdrama kahit na huling-huli na siya. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang si Rafael na pumasok, nakaposas at nakayuko ang ulo. Ang dating matikas na negosyante ay mukhang isang matandang lalaking nawalan ng bait. Nang magtama ang aming mga mata, agad siyang umiwas, tila napapaso sa lamig ng aking titig. Nagsimula ang pagdinig. Ang bawat salita ng prosecutor ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kalayaan. Inilahad ang mga pekeng dokumento, ang mga bank records at ang testimonya ng doktor na binayaran nila 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang aking pahayag. Nang tumayo ako sa witness stand, ang buong korte ay tumahimik. Ramdam ko ang mga mata ni Clarice na nakatitig sa akin, puno ng puot at desperasyon. Madam Marieli, totoo bang binalak ni Clarice na sunugin ang mga titulo ng iyong lupa para lamang mapatigil ang kasong ito? Tanong ng abogado. Opo, kalmado kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang walang panginginig. Ngunit ang hindi alam ni Clarice, ang mga dokumentong hawak niya ay mga kopya lamang. Ang mga orihinal ay ligtas na nakatago sa aking bangko, simula pa noong nakaraang buwan. Ang tangka niyang pagsunog ay isa lamang karagdagang ebidensya ng kanyang pagnanais na hadlangan ang hustisya. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga tao sa korte. Nakita ko ang biglang pagtayo ni Clarice mula sa kanyang wheelchair. Nakalimutan ang kanyang acting na mahina at may sakit. Nagsisinungaling ka! Magnanakaw ka, Marieli! Inagaw mo sa akin si Rafael. Inagaw mo ang buhay na dapat ay sa akin. Ang kanyang hiyaw ay tila isang hayop na nasusukol. Kahit mabulok ako sa kulungan, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Tahimik! Ang utos ng hukom ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Contempt of court, Madam Clarice. Maupo ka o ilalabas ka ng mga gwardiya. Hinarap ko si Clarice nang may maliit na ngiti sa aking mga labi. Clarice, hindi ko inagaw ang buhay mo.
Ikaw ang pumatay sa sarili mong kinabukasan noong pinili mong magnakaw ng buhay ng iba. Ang put mo ay hindi na makakasakit sa akin dahil para sa akin, ikaw ay isa na lamang basura ng nakaraan. Pagkatapos ng ilang oras ng deliberasyon, ang hatol ay binasa. Guilty. Si Rafael ay nahatulan ng 15 taon dahil sa pagnanakaw at fraud, habang si Clarice ay binigyan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa tangkang pagpatay at seryosong pamepeke ng mga dokumento ng gobyerno. Nang ilabas sila ng korte, lumapit ako kay Rafael. Tumigil siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marieli, ang mga bata. Pwede ko ba silang makita kahit isang beses lang? Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagsusumamo. Tiningnan ko siya ng diretso. Ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa kanya ang aking atensyon. Ang mga anak ko ay lumalaking may dangal at katotohanan, Rafael. Hindi nila kailangan ng isang ama na ang tanging pamana ay kahihiyan. Malaya ka ng mabuhay sa iyong pagsisisi. Lumakad ako palabas ng courthouse. Bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa nung pumasok ako. Sinalubong ako ng mainit na hangin ng Maynila at ng ngiti ni Sofia. Ngunit bago kami makarating sa sasakyan, isang lalaki ang humarang sa aming daan. Madam M, may nagpapabigay po nito sa inyo. Wika ng isang estrangero habang iniabot ang isang itim na sobre. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang susi at isang maliit na papel na may nakasulat na, "The first mansion you lost is now yours again. But do you really want to step back into the past?" Napatigil ako. Ang mansyong iyon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking sakit. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang aking hasyenda. Ang lugar kung saan naghihintay ang aking mga anak. Sofia, sunugin mo ang susi na ito. Utos ko habang iniaabot ang sobre sa kanya. Hindi tayo babalik sa nakaraan. Mayroon tayong bagong mundong kailangang itayo. Habang sumasakay ako sa sasakyan, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang digmaan ay tapos na. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan palayo, nakita ko sa rear view mirror ang isang itim na kotse na tila sumusunod sa amin. Isang huling anino ng nakaraan o isang bagong hamon sa hinaharap. Ang simoy ng hangin sa Hacienda Esperanza ay may amoy ng bagong gising na lupa at matamis na tubo. Isang halimuyak na sumisimbolo sa aking kalayaan at bagong simula. Nakatayo ako sa veranda ng aming bahay habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa pagitan ng mga bundok. Tila isang ginintuang pangako na ang kadiliman ng nakaraan ay tuluyan na nating naiwan. Sa ibaba, sa malawak na hardin, naririnig ko ang masayang tawanan ni Lito, Luna at Leon. Pinagmamasdan ko silang naghahabulan kasama ang aming mga aso. Ang kanilang mga tinig ay ang pinakamagandang music ang narinig ko sa buong buhay ko. Sila ang aking lakas, ang aking dahilan kung bakit ang bawat sugat ng kahapon ay naging pilat ng karangalan. "Mommy, look! Leon caught a dragonfly!" Ang hiyaw ni Luna habang kumakaway sa akin. Bumiti ako at kumaway pabalik. Sa bawat galaw nila, nakikita ko ang isang kinabukasan na puno ng liwanag. Wala silang dalang bigat ng kasalanan ng kanilang ama. Sila ay mga batang lumalaki sa pagmamahal, katotohanan, at dangal. Natanggap ko ang ulat mula kay Sofia kagabi. Si Clarice ay tuluyan ang inilipat sa isang espesyal na pasilidad sa loob ng kulungan dahil sa kanyang lumalalang kalagayan ng kaisipan. Ang kanyang sariling mga kasinungalingan ang naging rehas na nagkulong sa kanya sa isang mundo ng dilim. Si Rafael naman ay nananatiling tahimik sa loob ng kanyang selda, bumibilang ng mga araw na wala ng saysay, pinagsisisihan ang bawat pagkakataong itinapon niya para sa isang wad na yaman. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay palaging simple. Pinatawad ko na ang aking sarili.
Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong naging lason sa aking pagkatao. Pinatawad ko ang aking sarili sa paniniwalang kailangan ko ng ibang tao para mabuo ang aking mundo. Ang pagpapatawad sa kanila ay hindi na mahalaga dahil wala na silang puwang sa aking kaisipan. Ang katahimikan ko, ang aking pinakamatamis na higante. Nabalik ang aking diwa nang mapansin ko ang isang itim na sasakyang huminto sa dulo ng aming driveway. Ito ang sasakyang sumusunod sa amin mula pa sa korte. Ngunit hindi na ako nanginginig. Lumabas mula sa sasakyan si Attorney Santos, kasama ang isang matandang lalaki na matagal ko nang hindi nakikita. Ang kapatid ng aking ama na tumulong sa akin nung ako ay nagtatago pa lamang. Everything is settled, Marieli, wika ni Attorney Santos nang makalapit siya sa veranda. Ang lahat ng ari-ariya ng iyong ama ay ganap na ring naibalik sa iyong pangalan. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lang isang pangarap, ito ay isang matatag na katotohanan. Tumango ako at nagpasalamat. Hindi na ako ang babaeng tumakas sa ulan 7 taon na ang nakalilipas. Ako na ngayon ang reyna ng aking sariling kapalaran. Sa aking pag-iisa sa gabi, paminsan-minsan, ay sumasagi pa rin ang mga alaala ng sakit. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng luha. Ang bawat hapdi ay naging pundasyon ng aking katatagan. Ang Hacienda Esperanza ay hindi lamang naging tahanan para sa amin, kundi naging kanlungan din para sa mga kababaihang dumaan sa parehong pagsubok. Dito, itinuturo namin sa kanila na ang pagiging nasa ay hindi kahinaan, kundi simula ng isang mas malakas na pagbangon. Tumingin ako muli sa langit. Ang araw ay mataas na, at ang buong paligid ay nagniningning. Wala nang anino ng nakaraan. Wala nang takot sa bukas. "Mommy, are you coming down? We're going to plant the seeds na!" Tawag Milito, ang aking munting lalaki na may paninindigan. "Coming, my loves!" Ang sagot ko. Ang boses ko ay puno ng katiyakan at ligaya. Habang bumababa ako ng hagdan, naramdaman ko ang bawat hakbang ko sa matigas na sahig ng aming tahanan. Isang hakbang palayo sa sakit at 1,000 hakbang patungo sa isang buhay na puno ng pag-asa. Ang kwento ni Marieli Lynn ay hindi nagtapos sa paghihigante. Ito ay nagtapos sa pagtukla sa sariling halaga. Isang halagang walang sinumang lalaki o kaaway ang makakaagaw muli. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na bersyon ng isang babae ay ang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili ng buo, matapang, at walang takot.